Alam mo yung pakiramdam na gusto mo lang naman ng trabaho pero ang tanong sa'yo, where do you see yourself in 5 years? Sa totoo lang ang gusto mo munang isipin ay kung paano ka makakasurvive sa susunod na buwan. Ang ironic nun, di ba? Lalo na kung fresh grad ka, pinaghandaan mo lahat, kinabahan ka ng todo sa interview, pinag-aralan mo lahat ng posibleng tanong, tapos biglang, yan ang ibabato sa'yo. Saan mo nakikita ang sarili mo sa loob ng 5 taon? Ang gusto mong isagot. Hopefully po, may trabaho pa rin ako sa kumpanyang to. Pero syempre, hindi mo pwedeng sabihin yan. Kailangan mo ng mas maganda, mas professional na version. Kailangan mong mag-imbento ng plano na mukhang perpekto. Yung tipong, in 5 years, I see myself taking on a leadership role, contributing significantly to your company's growth, and maybe even mentoring new hires. Ganda pakinggan. No? Pero deep down, alam nating pareho, hindi mo pa nga alam kung anong gusto mong kainin sa dinner mamaya o anong gagawin mo next week. Tapos gusto nilang planuhin mo agad ang 5 taon? Parang pelikula lang. Ang problema kasi, sa sistema ng hiring ngayon, minsan parang mas importante pa sa kanila kung gaano ka ka-ideal bilang kandidato kaysa sa kung gaano ka ka-dedicated o gaano mo ka gustong matuto. Parang mas gusto nila ng isang taong may nakahandang script, hindi yung taong may puso at totoong naghahanap ng pagkakataon. Gusto nila ng sagot na galing sa Google, hindi galing sa puso mo. Pero alam mo, may point din naman sila. Gusto lang nilang malaman kung may long-term vision ka, kung seryoso ka ba sa career mo, o kung aalis ka rin lang after 6 months para mag-travel sa Siargao. Valid naman yon, pero ang pressure, grabe. Para kang nasa isang pageant at kailangan mong ibigay ang pinaka-world peace na sagot. May kakilala ako, sobrang kinakabahan siya sa interview niya. As in, nanginginig yung boses. Tinanong siya ng HR, "So, where do you see yourself in 5 years?" Huminga siya ng malalim, tapos sinabi niya, "Honestly po, hopefully, not still looking for a job." Alam mo anong nangyari? Napatawa yung HR. Hindi yung tawang mapangasar, kundi yung tawang natutuwa. At alam mo kung bakit siya natanggap? Kasi naging totoo siya. Hindi scripted. Hindi pilit. Ipinakita niya na tao siya, na may sense of humor, at higit sa lahat honest. Kasi kung tutuusin, hindi mo naman talaga kailangang alam lahat agad. Yung iba nga, 10 taon na sa industriya pero gabi-gabi pa ring nagtatanong sa sarili nila, tama pa ba tong ginagawa ko? Ito na ba talaga yon? Ang buhay, hindi naman yan isang checklist na kailangan mong tapusin. Isa itong proseso ng pagtuklas. Kaya kung ikaw, fresh grad ka pa lang or nag-iisip mag-shift ng career, huwag kang matakot umamin na medyo nalilito ka pa. Okay lang yan. Ang pagiging honest at ang pagkakaroon ng humility, yan ang totoong mong asset. Hindi mo kailangang magkaroon ng perpektong plano. Ang kailangan mo lang, magsimula. Take that first step kahit hindi mo pa nakikita yung dulo ng hagdan. Kasi sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung nasaan ka na in 5 years, kundi kung masaya ka ba sa kung nasaan ka ngayon at kung natututo ka ba sa bawat araw na dumadaan. Ikaw ba natanong na rin ng, where do you see yourself in 5 years? Anong sinagot mo? O anong gusto mong isagot? I-comment mo naman sa baba at i-follow ang Aftergrad PH para sa mas marami pang real talk at kwentuhang ganito. Salamat sa panonood.